Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini mula September 1 to 7, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo. O sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede naman na huwag nyo na pansinin ang gender. Pili na lang kayo dito sa mga to. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi dito na kayo. I-adjust nyo na lang ang video. Kung hindi pa rin, edi dito na. So, sa case na to, meron tayong babae. Babaeng tao o babaeng energy? Pero wait lang. Iniisip ko kung gawin ko bang tao to o gawin kong energy. Ba't naman ganito? Oh, ito. Ang lungkot naman ng mga nasa paligid niya. Siya na nga mismo malungkot siya. Baliktad eh. Kasi kung jealousy, magiging cheating to, di ba? Ito, loneliness. Ang dating kasi sa akin, gusto na niya mag-end. Yung pain na nararamdaman niya regarding jealousy. Kaya lang for some reason, nandito pa rin siya sa period na malungkot pa rin siya. Pero kung ito siguro ganito, baka may pagbabago pa. Kaya lang, pag ganito tingin ko, siya yung nag-iisip na sana maayos na yung problema, matapos na yung pain niya. Pero hindi pa matatapos at baliktad nga to. Pwede ganito yan. O ganun. Malabo. Malabo pa yan. Mawala yung nararamdaman niyang pain. So, sino naman yung partner dito? Ang Gemini. Pero again, babae to ha. Kasal. Kunin nyo lang yung description na sa tingin niyo para sa inyo o sa kakilala niyo. O sa person niyo. Basta yung kinukwento ko dito, babae. Na tao o energy. Kasal siya. May anak. Hindi siya mayaman. Wala siyang stable job. Pwede rin naman may stable job, pero maliit ang kita. Pwede rin businesswoman, kaya lang small time businesswoman o maliit yung kita ng business niya. Pwede rin ganun. So, ito partner nitong inukwento ko. Pisces, Sagittarius, Virgo. Ito tayo dito. So, ano to? City House. Important revelation.
So, ang dating sa akin may someone, either kapamilya, kadugo, o kapitbahay to, na para bang may i-reveal. May i-reveal na something important o secret siguro sa iba sa inyo. O kung di man literally i-reveal niya, baka magulat yung iba sa inyo sa secret na maaring malaman ng iba sa inyo tungkol sa kapamilya nga, kadugo, angkan, o kapitbahay siguro. Ngayon, kung dito kapamilya, kadugo, angkan, baka ano to, family business, yung problema, yung sinasabi ko. Kasi may ano dito parang discussion, closed door discussion, o closed door meeting, o tradition na business, o inherited business, o baka home business. Ano pa ba? Ewan ko, basta ganun ang dating, parang pag-uusapan. Anything na parang confidential. Sa topic ng home business, inherited business, family in general. Pero kung to, hindi business o career related, sabihin natin tungkol to sa love. Tungkol sa love. Secret. Kaya, siguro tungkol to sa discussion regarding intimacy kung relasyon. Kasi parang heart-to-heart conversation to. Na sila lang dalawa yung nakakaalam, magka-relasyon, o magka-live-in. Anyways, kuha tayo ibang information. Yin-yang, like the yin-yang symbol, twin flames contain an aspect of each other's character within themselves. Twin flame daw. Whether alam nyo to na nasa twin flame connection kayo. O sabihin natin single. Baka mamit na niya yung twin flame niya. Kung single ngayon, kung in a relationship na, at aware, yung iba sa inyo na nasa twin flame connection sila, kasi yin and yang balance sa pagitan ng light and darkness. Pag ganyan, dapat may balance para mag-work. Openness. Be open to accept divine guidance in your relationships. Maging open daw na tumanggap ng divine guidance sa relasyon. Siguro kung ano.
Nagkakaproblema, di ba? Parang advice to. Be open sa advice ng ibang tao. Emotions. Ito na uli. Look deep within your emotions. So, in general na tao, whether in a relationship o single, para bang pinapacheck ang level ng kanilang emotion. Kung gaano kalalim. O siguro ano to? Look within. Parang gano'n. Sa pagkatao nyo. Tingnan nyo kung anong kulang. O pahalagan siguro ang inner child. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.